Isang magandang oras po sa inyo mga kaibigan, mga sumusubaybay sa Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK. Magkape muna tayo mga kaibigan, isang magandang oras po sa inyo. Yung bagong Presidential Communication Office po ng Malacanang na si Jay Ruiz, nagpahiwatig po ang Commission on Appointments na pwede silang o pwede po nilang kalkalin ang issue ng conflict of interest nitong si Jay Ruiz mga kaibigan bilang pribadong negosyante at yung kanyang posisyon ngayon as PCO Secretary, mga kaibigan. Sinabi po nitong si Senate President Chis Escudero. Siya po yung Senate President. At the same time, siya po yung chairman ng Commission on Appointments. Diyan po sa Senado at maging ng Kongreso itong si Chis. At sinabi na maaari nilang ungkatin sa hearing ng komisyon ang umano'y koneksyon ni Ruiz sa sinasabing pribadong kumpanya at yung issue po ng conflict of interest. Dahil nga po, kailangan nag-divest na ito ng kanyang interest sa naturang kumpanya bago pa man siya naupo bilang PCO Secretary. Sabihin man nating kaunti lang ho yung kaunti lang yung panahon na naipaalam sa kanya na siya yung napupuso ang papalit kay Cesar Chavez, maaari naman siyang mag-divest straight away ng kanyang interest yan sa pribadong kumpanya na naungkat mga kaibigan dahil siya po ay nabuking sa 206 million na PCSO deal at ng pribadong kumpanya kung saan isa siya sa mga co-founder mga kaibigan talagang itong PCO siya na yung pang-apat So kapag naungkat ito at kakalkalin ng Senado, itong issue ng conflict of interest kay Jay Ruiz, malamang sa malamang mga kaibigan, magkakaroon pa ng panglima o pang-anim na hepe ng Presidential Communication Office sa ilalim ng Marcos administration. Nabanggit na natin yan sa una nating content mga kaibigan. Ano bang problema ng imahe ng Marcos administration? Bakit papalit-palit? Pang-apat na Puro mga abogado pa man din yung mga nauna. Trixie Cruz Angeles. Si Cheloy Garapil. Cesar Chavez. Pang-apat itong si Jay Ruiz. Bagamat hindi abogado itong dalawang nahuli, talagang mga masasabi ho natin na talagang media man tong mga ito 100%, mga kaibigan, dahil nakakasabay din natin sila nung tayo nagko-cover pa. Nasa mainstream media pa po tayo mga kaibigan. Ayon sa ulat mga kaibigan, isang media company na co-founder itong si Communications Secretary Jay Ruiz ang umano'y nakakuha ng 206.052 million na halaga ng mga kontrata sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Nako, malaking pera dyan mga kaibigan. Noong huling quarter ng 2024, what do you mean huling quarter? October, November, December, mga ganun Ito ay ilang buwan bago ang kanyang appointment bilang kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Mga kaibigan, ayon pa rin sa ulat ng isang online na pahayagan, ang kumpanya ni Ruiz, ito po yung Digital 8 Inc. o Incorporated sa pakikipagtulungan ng Intercontinental Broadcasting Corporation ay busy pag-aari ng gobyerno to Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC ay nanalo mga kaibigan ng 178.5 million
na kontrata para sa production at television transmission ng mga Lotto Draw ng Philippine Charity Sweepstakes Office at iba pang mga laro. Nako, tungkol na naman ito sa mga gambling, mga kaibigan. Kapag sugal talagang pinag-uusapan, maraming nasasangkot na mga Pilipino. Ano ho? Tinukoy ng dokumento si J.B. Ruiz bilang authorized representative ng Digital 8 Incorporated na nakabase dyan po naman sa One Global Place sa Bonifacio Global City o BGC, dyan po naman sa lungsod ng Taguig o Taguig City. Dagdag pa ng ulat na ang deal ay tumapos sa mga Lotto Draw dyan po naman sa People's Television Network o PTV. Ito po yung Channel 4. Pag-aari din naman ho ng gobyerno yan, di ho ba? Noong December 31, 2024, ang mga resulta ng lottery ay na-broadcast na sa IBC. Ibig sabihin, from PTV4, lumipat po dyan sa IBC. Dyan na napapanood ang bola ng loto, mga kaibigan, o Lotto Draw. Samantala, ang isang hiwalay notice of award na may petsang December 20, 2024 ay nagpakita na ang Digital 8 Inc. ay nakakuha ng isa pang kontrata. Diyan po naman pa rin sa PCSO o Philippine Charity Sweepstakes Office na nagkakahalaga ng 27.552 million para po naman sa production at paglalagay ng mga digital at promotional video. So ibig sabihin, yung kontrata ay napunta dito sa Digital Inc. kung saan ni co-founder, mga kaibigan, itong si Jay Ruiz. Matatandaan ho ninyo siguro, mga kaibigan, kung nanonood kayo sa mga newscast ng isang telebisyon na nawala na sa ere, itong si Jay Ruiz ang isa sa kanilang mga reporter, mga kaibigan, kasabay nito at binigyang din nga nitong si Senate President at Commission on Appointments Chairman Francis Cheese Escudero na maaring ungkatin sa hearing ng komisyon ang koneksyon ni Ruiz sa kumpanya at ang posibleng conflict of interest. Katulad nga po ng nababanggit ko kanina, mga kaibigan, kailangan bago po siya umupo at nanumpa dyan po naman sa kanyang bagong posisyon, kailangan pong nakapag-divest na po siya ng kanyang mga interest dyan po naman sa pribadong kumpanya kung saan ay co-founder siya, mga kaibigan. Sa kabilang dako po naman, itinanggi ng PCO na naging incorporator o director ng Digital 8 itong si Ruiz at wala umanong kahit isang share sa kumpanya ang kalihim. Ganon. So itinanggi niya na incorporator siya kaya hindi siya nag-divest ng shares sa naturang kumpanya. Mga kaibigan, ayon pa rin sa paliwanag po naman ng Digital 8 o ng PCO, siya daw ay umaakto lamang bilang authorized representative o kinatawan ng Digital 8 sa joint venture agreement o kasunduan sa kanyang posisyon bilang head ng sales and marketing ng naturang kumpanya. Nagbitiw umano sa kumpanya itong si Ruiz noong January 15, 2025 at pinalitan bilang kinatawan sa joint venture agreement ng IBC at PCSO sa pamagitan po naman ng board resolution noong Enero 17, 2025, isang buwan bago siya italaga bilang PCO Secretary. Binigyang diin, mga kaibigan ng PCO, na wala ring conflict of interest alinsunod sa Section 3 ng Republic Act 6713. Maaari nilang itanggi
maaring itanggi ni Jay Ruiz, mga kaibigan, no? Pero kapag kinalkal ng Commission on Appointments, isinalang siya doon, no? Tanong-tanungin siya ng mga miyembro ng Commission on Appointments. Kailangang nakahanda ka, Manoy, na lakay. Kailangang ihanda mo yung mga sagot mo dahil maari mong itatwa ngayon, maari mong itatwa ngayon na ikaw katulad ng binabanggit diyan na ikaw wala kang interes o shares diyan sa naturang kumpanya, masisilip yan kapag isinalang ka na diyan sa Commission on Appointments bilang PCO Secretary. Kapag ka nasilip nilang ikaw nagsisinungaling, nako, tiyak magkakaroon tayo ng pang-5, pang-6 na PCO ng Marcos administration. Ibig sabihin, nahihirapan ang sino mang uupo dyan sa PCO na baguhin, pabanguhin, pagandahin, mga kaibigan. Lagyan ng make-up ang pagmumukha ng Marcos administration, mga kaibigan, dahil kung siguradong matino ang pagmumukha, matino ang imahe ng kasalukuyang administrasyon, nako, iisa lamang dapat yan Iisa lamang ang dapat na PCO secretary dyan. Kaya niyang i-handle ang lahat ng issue. Pero kung papalit-palit ang PCO dyan, ilang nakailan na sila, yan ay palatandaan na may problema talagang malaki dyan mga kaibigan. Naniniwala ba kayo? Maraming salamat po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating Kape at Balita sa Radyo Pilipino UK YouTube channel. Nako, kahit isang subscription lamang po, maligaya na tayo. Saan man po kayo naroon, isang magandang oras po sa inyo. Mula dito sa London, ako po ang inyong karadyo. Ako po si Buddy Bernardino. Bye for now, mga kaibigan. Stay safe. God bless.